Salamat, Panginoon, sa inyong dakilang biyaya. Kung wala ito, Panginoon, wala kaming magagawa, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, salamat sa buhay na ibinigay niyo po sa bawat isa. Salamat din, Lord, sa kaarawan na binigay niyo sa aming mahal na pastor. Kayo, Lord, ang laging mag-ingat lagi sa kanya, Panginoon. Pagpalain niyo pa, Panginoon, siya at ministry at ang mga pinagkakaabala niya, Panginoon. Kayo po laging humawak, Panginoon. Bigyan niyo siya ng wisdom, Lord, na mapamahalaan ang lahat, Panginoon, na kanyang ihatangkilik, Lord. Minsan pa, Ama, kayo rin, Lord, ang manguna rin, Lord, sa gabi ng aming gawain, Lord, mga panalangin na aming mga puso, Panginoon. Alam niyo, Panginoon, at batid niyo, Panginoon, ang bawat laman ng puso namin, mga iniisip namin ngayon, at mga hinihiling namin, Panginoon. Ama, kung loloobin niyo nga, Panginoon, kayo, Panginoon, ang tumugon sa bawat panalangin ng bawat isa. Alam namin, Panginoon, na totoo ang iyong pangako, Panginoon, at hindi ito nabibigo, Panginoon. Kaya, bawat panalangin namin, Lord, kayo po ang umabot, Ama. And Lord God, sa buong gawaing ito, Lord, kayo po ang kumilos sa mga tutugtog sa lahat ng tatayo, Lord, sa pulpitong ito, Lord. Kayo po ang umabot din, Panginoon. At kayo po, Panginoon, ang makita rin, Lord, ng mga kapatid, Panginoon. At hindi po, Panginoon, tumatayo sa likod ng pulpito. Ganon din, Panginoon, sa mga nasa Zoom meeting, Lord, pagpalain niyo sila. Kayo rin po ang manguna sa kanya, Lord. Madama nila, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon. At ang iyong salita, Panginoon, umabot hanggang sa kanila. Lord God, minsan pa, sa mga kapatid namin din papunta, Lord, kayo po ang mag-ingat at humawak, Panginoon, sa bawat isa kanila. And minsan po, Panginoon, patawad po sa aming mga kahinaan, sa aming mga pagkukulang, Panginoon, bilang isang tao, Panginoon, bilang isang inyong anak, Panginoon, nanghihina kami sa lamang ito, Panginoon. Patawad po, Ama. Ilagay niyo lang po kami, Panginoon, sa ilalim ng iyong banal na dugo at pag-ibig niyo laging kumilos sa aming buhay. At minsan pa, Panginoon, pangunahin niyo po ang buong gawaang ito. Maraming salamat po, Ama. At iatagubili namin ang buong gawaang ito sa inyong dakilang pangalang Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Hagi ko na po si Father Sunny. Amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Tayo umawit muna sa ating Panginoon. Hallelujah. Salamat sa kanyang biyaya. Amen. Awitin natin ang masaya ito, mga kapatid. The Original Life. Amen. Hallelujah. Attributes were manifested to His bride in this last days. We have caught the revelation by the last prophet's message, and we know who we are and what we're for. Praise the Lord. It's the original life, the original light, the original sea, the original world is what I believe. The Son of Man is revealed, the seventh seal is unveiled, the original life, the original sea. We are the Word made flesh today. This is what the scriptures say. And our names are sin within, redeemed and perfect without sin. Yes, we are anointed and inspired by our God, who's the original life, the original light, the original sea, the original world
is what I believe. The Son of Man is revealed. The seventh seal is unveiled. The original light and the original seed. Our eyes of understanding He has opened up at last, and sweet victory is ours, who were chained down in the past. True jubilee has sounded, and we have responded to our God, who's the original light, the original light, the original seed, the original world is what I believe. The Son of Man is revealed. The seventh seal is unveiled. The original light is the original seed. I'll hold on to adoption, full authority and power. Sleeping saints will wake and join us for translation in this hour. Gentle stay, soon be over. Glory, hallelujah, to our God, who's the original light, the original light, as the original seed. It's the original world is what I believe. The Son of Man is revealed. The seventh seal is unveiled. The original light. It's the original seed. The original light. The original light. The original seed, the original world is what I believe. The Son of Man is revealed. The seventh seal is unveiled. The original light, the original seed. For the last time, the original light. Oh, the original light. It's the original seed, the original world is what I believe. The Son of Man is revealed. The seventh seal is unveiled. The original light is the original seed. It's the original light. It's the original seed. Yes, Lord. Thank you for that original life, Lord, na nagmanifest sa bawat isa. Amen. Everyone has that light, mga kapatid, coming from the Lord. Hallelujah. Let's worship Him with this song, mga kapatid. Blessed be the Lord God Almighty. Ngayong gabi, muli natin siyang walhatiin sa ating kalagitnaan, mga kapatid. Hallelujah. Father in heaven, how we love you because you first loved us. Hallelujah. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May our kingdom be established in our praises. As your people declare your mighty words. Minsan pa, Father in heaven. Oh, Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth.
kingdom be established and our praises as your people declare your mighty works. Blessed be the Lord God Almighty, who was in this to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father of mercy, be exalted. Father of mercy, be exalted. May Jesus' name be lifted high. For the sacrifice of love has won my Father, and His resurrection power gives me life. Blessed be the Lord God Almighty, who was in this and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Father in heaven, how we love you. Father in heaven, how we love you. We lift your name in all the earth. May your kingdom be established in our praises as your people declare your mighty works. Blessed be the Lord God Almighty, who was in this and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Blessed be the Lord God Almighty, who was in this and is to come. Blessed be the Lord God Almighty, who reigns forevermore. Who reigns forevermore. Yes, Lord. We continue to lift your name high, Lord. Hallelujah. Salamat sa gabing ito, Lord. Kami ay malayang nakakaawit sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Because we know we are the bride. Nababalikan mo, Panginoon. Kaya patuloy kaming aawit sa iyo, sasamba. Maglilingkod sa iyo, Panginoon, hanggang sa dumating ang araw na kami ay iyong balikan, Panginoon. Hallelujah. We know we are the bride, Lord. Hallelujah. I am the bride,
that you're returning for. Dressed in garments white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to. You're the one who means everything to me. Minsan pa, I know I am the bride. And I know I am the bride that you're returning for. Dressed in garments white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to. You're the one who means everything to me, and I will sing, and I will sing. I will worship you. Yes, Lord, we are worshiping you tonight, Lord. Bow myself down humbly at your throne. I will do anything. I will give everything to you alone. Minsan pa, I know I am the bride. I know I am the bride that you're returning for. Dressed in garments white and wrinkle-free. I have no earthly love that I am holding to. You're the one who means everything to me, and I will sing. I will worship you. I will bow myself down humbly at your throne, and I will do anything. I will give everything to you alone. Yes, Lord, we're singing for you tonight, Lord. I will sing. I will worship you. I will bow myself down humbly at your throne. I will do anything. I will give everything. For the last time, hallelujah. Yes, Lord, let this song be a sweet, sweet sound in your ear, Lord, because we are your bride, Lord, singing tonight for your glory and your honor, Lord. We are lifting your name on high, Lord. Hallelujah. We love you and we worship you, Lord. Hallelujah. Your throne, I will do anything. I will give everything to you alone. For the last time sa marahan na pagkanta. And I will sing. I will worship you. I will bow myself down humbly at your throne. I will do everything. I will give everything to you alone.
Yes, Lord. Hallelujah. We thank you, Lord, for tonight. Salamat at naawitan ka po muli namin. Nasamba ka namin. Hallelujah. Let these songs be a sweet, sweet sound, Lord, sa iyong pakinig ngayong gabing ito. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, we love you and we thank you. Amen. God bless you all. Amen. God bless you, Brother Sunny. Makakapo na po tayo. Amen. Yan. Happy birthday po, Pastor. God bless po. Amen. Siguro, diretso na rin po tayo sa testimony and song offering. Happy birthday din pala, Sister Marivic. Yan. Taas lang po. Happy birthday, Brother Anthony. And God bless you po. And hindi na bisita, lagi naman siya nandito. Yun po, taas lang po ng kamay, testimony, ang salita ng ating Panginoon at bigyan din natin ng respeto. At kung meron tayong mga naka-on pa yung mga cellphone natin, off lang muna po natin. And sa mga mag-CR, and para hindi po magkaroon ng hindi magambala ang ating pastor at para yung Holy Spirit ay malayang kumilos sa bawat isa. Amen. Tayo po'y tumayo. Amen. Kantayin natin, He is here. He's here. Hallelujah. He is here. Amen. He is here. Holy, holy, I will bless His holy name. He is here. Listen closely. Hear Him calling out your name. He is here. You can touch Him. You will never be the same. He is here, Pastor. Hallelujah. He is here. Amen. God bless you. Thank you. He is here. Holy, holy, I will bless His holy name. Listen closely, hear Him calling out your name. He is here. You can touch Him. You will never be the same. Hallelujah, Lord Jesus. We worship you, Father. The best thing that can happen tonight is you are here. You are here, Lord. That's why we are here. Your word is here. Panginoon, kung wala kayo sa aming kalagitnaan, this is a vain gathering, Lord. This is just social gathering. But Lord, with you in our midst, you can speak, you can move, you can change lives, you can transform lives.
You can change minds. Hallelujah. You can give better lives. You can give, Lord, your salvation and rapturing faith. Lord, all of it if you're here. The best and most important guest in our midst is the Holy Spirit, you, Lord, the person of yours. Hallelujah, hallelujah. You deserve to be worshipped. Panginoon, hayaan niyo ang mga bibig, ang mga tugtugin. Hayaan niyo ang mga kamay, ang aming kaisipan. Ang aming laman, maging ang aming mga kaluluwa ay pumuri sa iyo, aming Ama. This is your loving kindness to us. Salamat, Panginoon. I thank you, Father Lord, for the earthly life, 52 years na pinayagan niyo ako mabuhay, Panginoon, sa lupa. But Lord, moreover, the life that is above all lives, the eternal life, Lord, that you've given, that can overcome things in this earthly life. We worship you, Father, as a church. We're giving these thanks to you, Lord. Kaming lahat, aming Ama na narito, and even on our brethren, Lord, na nasa live Zoom, Panginoon, ay nagpapasalamat. Kung wala kayo, Panginoon, ay wala din kami. And what we are going through right now are all things is working together for our good. We worship you, Father, and we give you thanks. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat. We glorify you, we glorify you, Lord. We glorify thy name. We worship you. This is your word. Feed us your word, Lord. Maraming salamat. In the name of our Lord Jesus Christ, we believe and we pray. Amen, amen. Amen. Thank God. Hallelujah. Amen. Bago tayo po mga kapatid, just 3 verses. Actually, my text is the whole 1 Chronicles 17. Ang 1 Chronicles 17 has 27 verses. Because this is a striking chapter for me. This is the Lord's covenant with David. And it's not an accident. Last Sunday, our subject has something to do with the root and offspring of David, the Lion of the tribe of Judah. And kukunin ko lang yung first 2 verses and last verse, no? And we will read 1 Chronicles chapter 17, verse 1 to 2. Kung nandito si Ninong Baraalan, ay pangaral niya ito last time, nung nandun pa tayo sa Dingaw. Hindi ko malimutan yan. At sabi nito sa 1 Chronicles 17:1, Now it came to pass, as David sat in his house, that David said to Nathan the prophet, Lo, I dwell in a house of cedars, but the ark of the covenant of the Lord remaineth under curtains. Then Nathan said unto David, Do all that is in thy heart, for God is with thee. Okay. Mamaya mababasa natin yan, the rest, no, in passing. But in verse 27, dito ko kinuha yung title, Now therefore, prayer na ito ni David. After ng covenant ni Lord kay David, nag-pray na si David. And that is what we will be doing after this. We will pray, I will pray. Now therefore, let it please thee to bless thy house of thy servant, that's the word bless, that it may be for thee forever, for thou blessest. That's another thing. O Lord, and it shall be blessed forever. That's the third. Bless, blessest, and blessed. Present, past, future. Ganyan ang pangako sa atin ng Panginoon. At ipinakita niyan kay David. And the Lord will speak to us this evening. We may take our seats. Magandang gabi po sa ating Panginoon at sa ating lahat. And of course, yung mga July celebrators, may na lang, nandito halos lahat, ano? No? Isang cake na lang tayo mamaya. No? Of course, nauna dyan si Barasani, July 4. Si Badro Nilo, July 13. Kahapon, Sister Marvick, July 14. Ako ngayon, July 15. Si Zoe is July 18. July 12. Yan, kala mo nalimutan kita, Bara Anthony, ha? Nakita niyo ba si Bara Anthony? Hindi pwedeng hindi niyo makita yan. Palapakan na natin, kapatid. July din yan eh. July 12 si Bara Anthony. Si Bara Anthony,
Sa church siya ng ano, sa mga hindi nakakilala sa kanya. Kasi may mga bago kapatid. Ay, dyan siya sa Westlight House sa Kabuyao. And the friendship goes on and on. Kung makikita natin yung mga musikero natin ngayon, may influensya yan years ago no? So, pagdating sa music, yan, tinutulungan niya tayo. Pero in demand na siya ngayon, hindi ko na mahila. Buti nga pumunta yan dito welcome kapatid. My friend, yung tawagan namin, no? Then, matanda lang ako siya ng 2 taon, okay? And, 52 na po ako ngayon. Salamat sa mga bumati. Whether it be personal, Facebook, Messenger, no? Salamat po. At hindi naman aksidente ito na tumapat ng Miyerkules yung aking kaarawan. So, this is the best thing that I can do sa binigay ni Lord na buhay sa akin, no? Is to preach the word. Preach this present truth. Pasensya na kayo kapag medyo malapit o tumatapat ang aking birthday ng gawain, medyo nagiging life story, ha? Okay lang ba yan? Kasi may karapatan kayong malaman ng buhay ko, kapatid. No? Ang isang ministro sa isang church, may karapatan kayong malaman ng buhay. Open book ang buhay ng isang minister sa congregation. Mag-asawa yan Di ba? Pwede bang may itatago ka sa partner mo, especially mga bagay na, of course, there are things na that is just for me, no, as a minister, but, salamat kay Lord, no? Yung medyo past ko na ipangaral na ni Mother kanina, no? Yeah. And that is one thing. Kasi itong title natin, Blessed, Blessed, and Blessed, no? Tanong sa akin ng anak ko, Daddy, ano ba yung blessed, no? So malalim kasi na English yan, nakita natin, andyan yan sa verse 27. Kasi ang sabi dito sa Bible, now therefore let it please thee to bless the house of the servant. Present yan. We must live in the present. No? Pero ang maganda sa ating Panginoon, mga kapatid, He takes care of everything. Hindi niyo ba alam, mga kapatid, wala pa tayong malay sa past natin ng noon, inaayos na rin ni Lord yan. No? Hindi aksidente naging nanay ko si Mama Net. Hindi aksidente, mga kapatid, yung tatay ko tsaka nanay ko, and I still have my father now, si Daddy Mike. Hindi aksidente yung mga kapatid ko. Hindi aksidente ang sabi, mga kapatid, for our character na lumabas, kailangan planuhin ng Diyos yung mga genes natin. Imagine ilang saling lahi ang inayos ni Lord para maging perfect ka sa harapan ni Lord. Iba-iba tayo no? No, pag sinabi mo genetics, mga kapatid, may mga namana tayo sa magulang natin, hindi rin aksidente yan. At sabi niya rito, no, we have this present. We have, sabi that it may be therefore forever, for thou hast blessed, that is past. Na-realize ni David, kahit wala pa siyang malay nung noon, ang Diyos din ang gumawa ng paraan, yan ang ating thought plus di ba? Ginagawan tayo ng Lord ng paraan. Yung kanyang plano matutupad kahit na anong mangyari. Walang imposible sa ating Panginoon. Pag hinarangan ito ng kaaway, ang Diyos ang gagawa ng paraan. God is the highest of all. Hindi kayang pigilan kahit ng impyerno ang plano ng Diyos sa buhay natin. We may sometimes destroy it. Pero sa dulo, mga kapatid, ang sabi ng pinag-aralan natin last Sunday, yung kanyang counsel, yung kanyang payo, tatayo yan. No? Just like in the life of David. Medyo striking ito kasi covenant ito No? At ang sabi rito, sa next phrase, oh Lord, it shall be blessed forever. Future. No? Medyo may colorful na akong past. 52 years old na ako Then I have a present life now. Then I have a future life. Lalong-lalo na, 3 days ago, I've dedicated my first grandchild. No? Parang ano yan seed muna yan Diba? My friend, lolo na ako. Kailan ka? Sige lang. Yeah. And this is a Thanksgiving service. No? Hindi lang ako, at sinisigurado ko na nagpapasalamat din kayo kay Lord.
whatever you are right now, kahit marami tayong pinagdadaanan, no? Bless, blesses, blessed. Si David ba walang pinagdaanan? Grabe rin ang pinagdaanan yan. Diba? Hindi rin biro. Alam natin ang pinagdaanan ni David. Pero hindi nagbago ang Diyos kay David. Nagbago ang sitwasyon dahil may pagkakamali si David as human, pero ang ating Panginoon hindi nagbago kay David. Meron lang siyang kailangan gawin para bumalik si David doon sa original niyang design, sa original niyang journey. No? Most of the times, mga kapatid, kaya tayo minsan nagfe-fail, tayo rin ang may pagkakamali. Tayo rin ang may kasalanan. Hindi tayo nakikinig. No? Minsan may katigasan yung desisyon natin kahit mali. But the God of all grace, His counsel will stand. Hallelujah. Ganyan ang nangyari kay David. That's why, mga kapatid, imagine natin ang background ni David. Sino ba si David? In the first place. Okay, iniisip ko, sino ba ako? No? I just gone through a missionary work sa Mindanao. Days before niyan, galing din ako sa mission work sa Palawan. Halos magkasunod yan, mga kapatid. No? And God has entrusted us things na sabihin natin pwedeng iba naman ang pagkatiwalaan ni Lord. May mga taong mas maiigi kaysa sa akin. May mas magaling, may mas matalino, may mas marunong mangaral. Iisipin mo minsan, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, bakit ako? Pwede naman si Brother Chris, pwede si Brother Jerry. No? Pero yun nga ang ating Panginoon eh. Bago pa ang lahat, alam niya na yan. Alam niya na yan na ikaw yan. Kahit yung pagsubok na pinagdadaanan natin, alam din ni Lord yan. Alam ni Lord na para sa iyo yan, hindi yan para sa iba. No? Minsan magtatanong ka, Lord, bakit ako? Ikaw yan, alam ni Lord ang ginagawa niya. Alam niya lahat. David is just a simple shepherd. No? Siya yung pinakamaliit nun. And David, mga kapatid, no, ano siya eh? Wala siyang kamalay-malay eh. Basta si David, marunong siya in warfare sa maliit na paraan, din nagsisimula lahat sa maliit. Bago si David nakipagdigma sa mga sundalo, nakipagdigma muna siya sa oso at sa leon. At hindi aksidente yun. Tandaan niyo, mga kapatid, kahit maliit na bagay na nangyayari sa buhay natin, hindi aksidente yan. Merong layunin ng Diyos kung bakit nangyari sa iyo yan. Siguro kay David, para lang siya naglalaro. Wala itong leon na ito. No, kamay ko lang. Oso, leon. Not knowing, mga kapatid, isang araw, ang ipagkakatiwala kay David ay hindi ordinaryong pastulan. It's a nation. It's a chosen nation by God. Ganyan kabigat yan. Kaya ang training ground ni David, saan? Sa military academy? No, pastulan. You may have your training ground, lalo yung mga kabataan. Huwag niyo isipin yung school ninyo, yung trabaho ninyo, wala lang yan. Pag nilagay ka ng Diyos yan, may purpose yan. No? Magpasalamat lang tayo lagi kay Lord. Yeah. Nasa isip ba ni David na isang araw magiging hari siya? So, totoo lang, mga kapatid, ang pastol noon, pag tagapag-alaga ka ng hayop, hindi mataas sa trabaho yan. Pero lahat ng ginamit ni Lord, halos lahat yan ang training ground. Moses, Joseph, di ba puro ganyan yan? David. That even our Lord Jesus Christ was called the good shepherd. Na isang araw, mga kapatid, no? Bakit ba napatay ni David ang oso tsaka leon? Mahal niya yung mga tupa niya. Hindi si David hireling shepherd. Hindi siya yung tagapag-alaga na binabayaran. Iba kasi yung binabayaran eh. Kaya mo inaalagaan yan, binabayaran ka. Pero pag napamahal ka na sa mga alaga mo, lahat ng sasakit dyan, hindi ka papayag.
Hindi dahil bayad ka, dahil mahal mo na sila. Then isang araw, mga kapatid, yung training ground ni David, isang araw, tinitrain siya ni Lord. Pag naging hari siya, ang tingin niya sa Israel, pastulan niya. Na kapag aapihin ng Israel, mga kapatid, hindi papayag si David, now in a larger scale. Kaya huwag niyong maliitin ang maliit na ginagawa mo ngayon. In the future, it can be in a larger scale. Kaya sabi ng Panginoon, di ba, dapat mapagkatiwala ka sa maliit. Yung sa maliit hindi ka mapagkatiwala. At paano ka pagkakatiwala ng mas malaki? Minsan nagtataka ka, Lord, bakit ang blessing ko? Bakit ganito lang? Tanongin mo yung sarili mo, napagkatiwalaan ka ba sa maliit? Sa maliit lang. Dahil maliit ang tingin mo. Ginaganyan-ganyan mo lang, no? Pag may pinapagawa sa iyo, Lord, on a small scale, no, maging tapat ka dyan. Kahit wala kang bayad. Hallelujah. Dahil hindi natin alam, mga kapatid. We may not know. Look at David. Isang araw, na-realize siya bang pumatay siya ng isang higante? Now, hindi pa hari si David. God is orchestrating his life. Ang Diyos ang nag-aayos ng buhay ni David. Ang plano ni David, magdala lang ng pagkain sa mga kapatid niya. Pero ang plano rin ng Diyos, may ipapakita ang Diyos sa Israel. At hindi lang ipapakita ng Diyos sa Israel, ipapakita niya rin sa mga Pilisteo. Not by might, nor by power, but by my spirit, thus saith the Lord. Isang paslit na bata na ang hawak lang ay tirador. Sa totoo lang ang tirador, laruan lang yan. Kada Mike, noon, di ba, nagkaroon tayo ng tirador? No, gustong-gusto ko yung tirador. Kasi gusto ko yung mga laruan na baril, tirador, no? Yung sumpit, no? Yung malaking stone na munggo, no? Talagang pagka tinamaan ka eh. No? Hindi ako masyado mahilig sa mga kotse-kotse. Gusto ko yung mga panglaban. Not knowing, in the future, may laban talaga. Ito, mas malaking laban ito. Not flesh and blood. But principalities. Lord pa lang, mga kapatid, pasabi mong principalities, matataas yan. Higher powers. Ganyan ang labanan natin ngayon, mga kapatid. Hindi dugot laman, hindi kapitbahay mo ang kalaban mo, hindi katrabaho mo. Pag lumalim, mga kapatid, intindi nyo sa totoong laban. No? Maiintindihan mo na mas mataas ang laban ng isang believer. It is against principalities, powers, darkness. That's why we need light. Ang pwede lang tumalo sa kadiliman ay liwanag. Hindi mo kailangan, mga kapatid, ng ano pa mang lakas. Buksan mo lang ang liwanag, aalis ang kadiliman. Hindi mo kailangan ng much effort, you just need a light. Napatay ni David ang isang higante. Doon na nagsimula. No? Bakit nanalo si David? Dahil magaling siya? Pinahiran si David ng Diyos through the prophet. Sa totoo lang, di ba? I'm just giving a background, no? Okay, mag-alala. This is just a Thanksgiving service. Masaya kung makita kayo. I think it's an ordinary Wednesday service. Pero may tagal pa, bumiyahe pa. God bless your efforts, ha? No? Yeah. Minsan mga ganyan maliliit na bagay, hindi maliit sa akin yan eh. Actually, mas keen ako sa maliliit na bagay kaysa sa malalaki. No? Yung mga maliliit na bagay sa akin, hindi ko nalilimutan yan. Hanggang ngayon. Dito sa binasa nating verse, itong sinasabi kong buhay ni David, past niya na ito eh. Nanalo siya sa higante, napatay niya si Goliath, tapos no, pinahiran siya ni Saul, no? Na makikita natin mga kapatid, nung pinahiran siya ni Saul, nung na-anoint na siya as king, nagsimula na ang problema ni David. Amen? Yung problema, negative word, no?
Sino man gusto ng problema? Pero tandaan niyo mga kapatid, iba humarap sa problema ang believer na may pahid. Mamroblema ka pag wala kang problema. Sino ritong gustong walang problema? Alam niyo, pag wala ka ng problema, wala nang tiwala ang Diyos sa'yo. No? Pero pag marami tayong pagsubok and yet we worship Him, parang si Job yan. Yeah. Sigurado ko lahat ng pumunta rito may problema. Si Brother Anthony lang yatang walang ka-problema. No? Yeah, lahat tayo meron. Kasi, mga kapatid, nung napahira na si David, and David has a special role in the kingdom of Israel. Look at the Bible, mga kapatid. Yung Book of Psalms, yan ang pinakamahabang aklat. Si David almost ang nagsulat niyan. Na kung walang David, walang Book of Psalms. How can we sing, Create in me a clean heart, O God? How can we sing as the deer panteth for the water brook? Mga sulat ni David yan. Pero napahiran si David. No? Now all hell is against him. But all heavens is on his back. Amen. Hallelujah. Alam niyo, ang pinakamalaking problema ni David, hindi siya Goliath eh. Sandali lang yun eh. During that time, ang pinakamalaking problema ni David, yung sarili niyang hari, gusto siyang patayin. Because of insecurity. Imagine mo, di ba supposedly yung hari mo, defender mo? Tinugtugan niya pa yun, ha? Tinugtugan niya pa yun, armor bearer pa siya noon. Ba't ganyan nga mga kapatid ang laban eh? Kaya huwag kayong malungkot pag marami tayong laban. Ibig sabihin, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon. No, si David, wala pang pahid, walang problema sa pastula dyan. Pero nung napahiran siya, bakit matindi yung laban? Because he has a good and right direction. Amen. Kaya mas dumami ang pagsubok natin nung nanampalataya tayo dahil tama ang direksyon natin. Amen. Tama mga kapatid ang binigay sa atin ng Panginoon. All the blessings na wala kay Satan nasa sa atin. Hallelujah. Ito, nandito tayo ngayon mga kapatid. Maraming humarang sa inyo for sure. Maraming pwede maging hindrance, but why we are here? Magandang direction natin. Thank you, Lord. Alam ba ni David yan? Wala siyang kamalay-malay. Ang Diyos ang nag-orchestrate. Amen. Hindi pa siya hari, ha? Dahil dito sa binasa natin, hari na siya. So, he has all the authority. Pero ang inikwento ko sa inyo ngayon, ito yung you have blessed. No? Past ito. You have blessed me. Yung pagkapahid sa kanya ni Saul, yung pag-iingat sa kanya kay Goliath, yung asawa niyang napangasawa, yung ilang beses siyang hinabol ni Saul, hindi siya napatay ni Saul. Imagine mo, hari ang kalaban mo. Palagay mo mananalo ka. Pero mga kapatid, ang nasa likod ni David, hari ng mga hari. Na mismo ang hari ni David, yun ang nagpapahid kay Saul. Pero nawala na ang spirit ni Lord kay Saul. Bakit na kay David na? Yeah. Oh, this is a challenging battlefield. Minsan, nangihina tayo. Digmaan eh. Alam mo, pag nakikipagdigma ka mga kapatid, minsan talaga may part sa buhay mo na nangihina ka. Kaya nga kailangan mo ng mga kasama mong sundalo eh. Kaya nga sa sundaluhan, body-body yan. No? Hindi ka lalakad mag-isa, lagi kang may kabady. Meron kang ka-fellowship palagi. Meron sasalba sa buhay mo in case na maging delikado ang buhay mo. Meron ka rin sasalbahin buhay in case naman na siya ang manghina. Yan ang fellowship, mga kapatid. Hindi tayo laging malakas. Hindi tayo laging nasa taas ng bundok. Minsan nasa valley din tayo. But the Lord in the mountain is also my Lord in the valley. Amen. Amen. You read the book of Psalm.
Halos nabasa ang higaan ni David sa kaiiyak. Merong panahon, yung humahabol sa buhay niya si Saul, may panahon na open kay David, kaya niyang patayin si Saul. Kaya niya nang patayin. Ito ang problema ko. Openly, pero nakita niyo si David, mga kapatid, dahil may pahid siya ng Diyos. No? Hindi niya pwedeng patayin ang minsang pinahiran din ng Diyos. Ang taas ng respeto ng David sa pahid ng Diyos. Nag-iwan na lang siya ng sign kay Saul. Nung nagising si Saul, nakita niya, ibig sabihin, pwede siyang patayin ni David, pero hindi siya pinatay ni David. Ganyan kalakas ang confidence si David sa protection ng ating Panginoon. Na kahit na buhay si Saul, hanggat buhay ang Diyos, David will reach the throne. Hindi sa Jerusalem una naging hari si David. Habang hinahabol si Saul, naging hari na siya ng Hebron. Kaya nga naging dalawang faction yan eh. No? Pero alam natin, to make this story cut short, naging hari si David. Now, ito na yung present. No? Tingin si David, ang ganda na ng kalagayan niya. Ganda. Nung tinignan niya ang kabanatipan ng Diyos, nasa kortina lang. No? Be careful with this. Sometimes, para tayong concern, pero sa totoo lang, nag-iiba na yung perspective mo sa sarili mo. Medyo nakikita na ni David na parang, mataas na ako, si Lord, kawawa naman na. So, bakit kailan hindi magiging kawawa si Lord? Ha? Diyos siya eh. Sawa si David, kasi nga, galing siya sa pasturan, ngayon hari na ako. Ang ganda ng kalagayan ko, no? Ang ganda ng tinitirahan ko. Tapos si Lord nasa kortina lang. Sa totoo lang mga kapatid, genuine si David doon. Pero mga kapatid, let's go to verse 1 ulit, sa verse 1. Sabi niya rito, now it came to pass. So yung past niya ha, pero babalikan din natin mamaya yan. Kasi yung past niya, nung parang nag-iba na yung kondisyon ni David, ibinalik ni Lord sa kanya. No? Mga kapatid, I will not live in the past. But I will always recall the goodness of God. God has blessed my journey kahit hindi ko pa alam. Pasensya na. Parang life story na rin to. Salamat sa aking mother, sa aking ninang, na nagkwento rin kahit paano ng buhay ko. Yeah? Brother Jerry, kumusta ka naman kapatid? Ha? Kanina katabi mo si Tom, di ba? Tom and Jerry. Buti hindi kayo nag-away. Ngayon, marirealize ko how blessed I am. Ako, natutuwa ako na yung aking mother, yeah. Binati ako ng mother ko kanina, private message. Very touching. Sabi ko nga, I thank God na yung nanay ko, hindi ako nilaglag 52 years ago. May choice siya eh. Pwede niyang gawin yun. Diba? Sa totoo lang, yung aking nanay na mahal, si mother, siya ang ipapalaglag dapat. Tama ba ako, mother? Siya, ikaw dapat ang ipapalaglag nun? Diba? O imagine niyo kung nalaglag siya, hindi siya yung nanay ko. Sino kayang nanay ko sa inyo? Pero mga kapatid, alam ni Lord na kailangan siya yung nanay ko eh. Pero niyo, dapat pala babae ako. No? Nung buntis ako sa kanya, lahat ng mga gandang babae, binasa niya. Paglabas, oh my God. Yeah. Alam niyo mga July celebrators, ang ating birthday ay bagyuhin. Diba, Ronilo? Yeah. Ilang birthday ko nung bata ako na laging bagyo. Typhoon month yan eh. Yung mismong pinanganak ako, July 15, 1974, bagyo. Kaya kapag uwi nila mother, nanakawan sila eh. No? Oh.
Ako yung panganay. Sa side nila mother, sa magpipinsan, ako rin ang panganay. Is it an accident? I don't think so. So, nandiyan ang aking Daddy Mike. No? Makulay ang buhay namin. That's why wala akong pwede ipagmalaki kay Lord. Hinango niya ako. Hinango niya kami. Hindi kami karapat-dapat, but God has given us grace. Kung pagdating sa buhay, mga kapatid, may mas maiigi pa sa amin. Pero ito nga maganda kay Lord His counsel shall stand. Yeah. Sinabi na ni Mother kanina yan. Kinuha ko ng lola ko. Binili ako sa kanya. No? Shadow yan Binili ako ng lola ko. At huwag niyo na itong kukunin. On a larger scale, binili ako ni Kristo at sabi niya kay Satanas, hindi mo na pwedeng kunin yan. Hallelujah! But this is it. No, may aksidente ba mga kapatid? Wala. Yeah. I have no regrets. Meron ako, marami na akong question sa isip ko. Pero sabi ko nga, isang araw, matutugunan lahat ito. In my young mind. You can relate to me. Hindi naman, ang buhay ko naman, hindi ordinaryong buhay lang ito. Siguro kayo din, as believers na maraming mga question na alam nyo, isang araw masasagot yan. Dahil lagi kong sinasabi, kung mali itong nakikita ko, somewhere out there may tama. Dahil walang mali kung walang tama. Nauna ang tama sa mali. Kung may fake, may original, may genuine. That is my past. Naawa lang ako sa mother ko nung noon dahil alam niyo naman, namatay na aking biological father. No? Ang sumalba kay mother ko noon, si Daddy Mike. Wala pa kaming alam noon We just go along the way. Little did I know, God is orchestrating my life to grace. Isang araw, makikita akong biyaya ng Panginoon. Sabi ko nga, hindi ako pinulot ni Lord sa baba. Pinulot ako ni Lord sa ilalim. Because sometimes in the lowest part, noon nalulungkot ako pag nagkakasakit si mother. Kaya nasa ospital. Siyempre, siya natataguyod sa amin. Siya na nga yung tatrabaho. Siya na yung tatay. Siya yung nanay. Nagkakasakit pa. But thank God, she's still here. Praise the Lord. Nakakarga niya pa yung apo niya sa tuhod. Salamat kay Lord. Yan ang sinasabi ng Bible. You have blessed us. Yan ang prayer ni David. Nasa 1 and 2 pa lang tayo. Oh my God. Yung po pinabili, midnight snack na lang yun, Yung bang mga, my friend, sabi mo, dito ka tutulog, No? Yung paborito mong si Denny at si Danril. No? Biro lang naman, no? Medyo nasasarapan ako 9:30. Mahirap talaga pag life story ang sinishare, no? Siguro, 5 parts ito But anyway, no? That is my past. No, nung nakapag-aral ako, nakarinig ako ng message, tama ito But along the way, meron din akong mga experiences bilang kabataan. No? Kaya nga, nabuking na kami ng ninang namin nung mga binata't dalaga pa kami. Sabi niya, may girlfriend pala ako. No? Yeah. I have a girlfriend din. Maganda siya. Maganda rin ang sulat. Kaya pag may notes, pa-xerox na lang I'm grateful, of course. I have a wife. I have a one and only wife. No? That is now my present. Pero yung mga babae sa buhay ko, meron akong kalahati ng buhay ko, si mother yan. Kalahati ng buhay ko ngayon, yan kasama ko. Of course, my mother is still there. At si Ninang, all throughout yan. No?
Sa totoo lang, itong mga nakikita niyong suot ko ngayon, lahat ito regalo, magmula taas hanggang baba, magmula ibabaw hanggang ilalim. No? Salamat sa mga nagbigay. Hindi magkukulang si Lord sa inyo. Hindi niyo ito ginawa sa akin, ginawa niyo ito sa ating Panginoon. This is it. No? Si David, sa kanyang present life, sabi niya, David said to Nathan the prophet, Lo, I will dwell in the house of cedars, but the ark of the covenant of the Lord remaineth under curtains. Then Nathan said unto David, Nathan is a prophet. Kailangan ng propeta ni David. David is a king. Kailangan ng spiritual advisor. Ano sinabi sa kanya ni Nathan? Then Nathan said unto David, Do all that is in thy heart, for God is with thee. Tama ba? Amen. Verse 3. And it came to pass the same night that the word of God came to Nathan saying, of course, nung gabi rin yon, ang sabi ni Lord kay Nathan ay ganito, sabihin mo kay David, Go and tell David my servant, thus saith the Lord, Thou shalt not build me a house to dwell in. Oh my God. Alam niyo, kaya magpatayo ni David ng isang magandang bahay para sa Ark of Covenant. Pero sabi ni Lord kay David, through Nathan, hindi siya ang magtatayo ng bahay sa akin. No? For I have dwelt in the house since the day that I brought up Israel unto this day, but have gone from tent to tent and from one tabernacle to another. Wheresoever I have walked with all Israel, spake I a word to any of the judges of Israel, whom I commanded to feed my people, saying, Why have ye not built me an house of cedars? Tama nga naman si Lord. Magmula na nagkaroon ng Ark of Covenant, saan ba nagsimula ang Ark of Covenant? Di ba sa tent? Sa panahon ni Moses, tent yun eh. Tapos nung naglakad sila, naglakbay sila, kasama nilang Ark of Covenant. Wala talaga permanenteng bahay si Lord. Ano ang bahay ni Lord during that time? Kung nasa ng Israel, nandun siya. Kapag may laban ng Israel, nananalo ang Israel pag nandun ang Ark of Covenant. Nung tatawid sila sa Jordan River going to Jericho, di ba? Bakit nahati yung ilog, mga kapatid? Nandun ang Ark of Covenant. Anong sinasabi ni Lord kay David? Sabihin mo kay David, no? Hindi ko kailangan ng bahay at hindi siya magtatayo ng bahay sa akin. Kahit saan pumunta ang Israel, nandun ako. What a God that we're serving. Hindi niya kailangan ng bahay. Ang kailangan niya, kasama niya yung mga anak niya. Amen. Now therefore, thou shalt say unto my servant David, Thus saith the Lord of hosts, I took thee from the sheepcote, even from the following of the sheep, that thou shouldest be ruler over my people Israel. Sabihin mo kay David, saan ba siya galing? Galing siya sa pastulan. Ako ang nagbangon sa kanya. Tapos igagawa niya ako ng bahay? Di ba? Para bang pag si David ay nagpatayo ng bahay ng Diyos, may pagmamalaki niya ba? Pinagawa ko ng bahay ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon, saan ba siya galing? Minsan kailangan alalahanin natin, mga kapatid, pag yumayabang na tayo, saan ba ako galing? Lord, salamat. Kaya lagi ko sinasabi, lagi ito narinig, lalo ng mga kabataan, pag pinagpala kayo ni Lord, huwag kayong yayabang. Dahil saan ka ba galing? Kumita ka lang ng malaki kung sino ka na. No? Kala mo, kaya mo na lahat. Minsan, simple lang eh. Si David, medyo simple lang, di ba? Parang concern, gusto ko may bahay sa Lord. God can discern David. Dahil mahal ni Lord si David, kinorek niya agad si David. No. No. Na-realize ngayon ni David kung gaano siya kaliit. At na-realize niya, Lord, salamat. Galing pala ako sa pastulan. Anong karapatan kong pagawan ka ng bahay? Na ikaw nga, nagtiis ang Ark of Covenant, tumawid ng River Jordan, gumuho ang Jericho, naglakbay yung Ark of Covenant, no? Wala siyang sariling bahay. Kaya nung nasa tent lang siya, mga kapatid, saan ba nagsimula ang Ark of Covenant? Tent of tabernacle, tent of meeting. Is still a tent. But the joy of the Lord, kasama niya ang Israel. Amen. Ngayon, ang liit si David.
Na-realize niya, no? Na-remind si David kung saan siya galing. Pero mga kapatid, ni-remind din ng Lord na lahat ng labi ni David, panalo si David dahil sa Diyos. That is the present. Verse 8. And I have been with thee whithersoever thou hast walked, and have cut off all thine enemies from before thee, and have made thee a name like the name of the great men that are in the earth. Ganyan si David ngayon, presently, sa panahon yan. Di ba? Si David na kahit na maliit, God made him great. Thank God. Blessed, and blessed forever. Yeah. I can recall my past. May mga dark past ako na ngayon ko na-realize ang biyaya ng Panginoon. Huwag kayong mag-alala kung meron kayong madilim na nakaraan. Kaya mo tinawag na madilim yan kasi maliwanag ka na ngayon. Amen? Hindi mo tatawagin madilim yan kung hindi mo na na-appreciate ang liwanag ng Diyos ngayon. May dahilan din kung bakit pinagdaanan mo yan. Though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for our God is with me. Amen. Hindi natatakot si David sa dilim. Ang nakakatakot pag wala ang Diyos sa'yo. Pero kahit maglakad ka in the valley of the shadow of death, ano sinabi ni David? As long as you're with me, I will fear no evil. So it's not the dark place. It's whom you are with. Thank God. Sabi ng Panginoon, no? I have made thy name great. No? And sabi niya, also I will ordain a place for my people Israel. Yan na. Present yan, ha? And will plant them, and they shall dwell in their place, and shall be moved no more, neither shall the children of wickedness waste them anymore, as the beginning, and since the time that I commanded judges to be over my people Israel, moreover I will subdue all thine enemies. Furthermore, I will tell thee that the Lord will build thee a house. No? Inassure ng ating Panginoon si David through Nathan, huwag kang mag-alala, mananalo ka sa lahat ng kalaban mo. Hallelujah. Huwag kang mag-alala, David. This is the present. Ngayon na-realize ni David, yung past niya, ang Diyos ang nag-ingat. Kung hindi dahil sa Diyos, napatay na siya ni Saul. Baka kung hindi dahil sa Diyos, napatay din siya ni Goliath. Baka kung hindi dahil sa Diyos, ang dami niyang kalaban. Ngayon yung na-realize kung sino nag-ingat sa kanya. God has blessed me. Amen. And now God is blessing him present. Meron bang future blessing si David? Past, present, future to, ha? Sabi ko nga, God has blessed me with parents. God has blessed me with family. God has blessed me with education. Hindi kami mayaman. Alam niyo kung sinong mayaman? Yung mga grandparents namin. Kaya sabi nga ni mother, di ba, nabenta ko sa lola ko, binili niya. Parang ano lang yan parang figure of speech. Talagang, ano ba binigay sa'yo? Benching ko? No? Para lang ipakita na binili ko na yan. Parang si Abraham na bumili ng libingan, di ba? Ayaw niya ng libre. Kaya may karapatan yung lola ko noon, nasabihin niya, huwag niyo nang kukunin yan, nabili ko na yan. Tama si mother. Nung nandun kami sa isang compound, sila nasa maliit na bahay, ako nasa malaking bahay. Kasi parang ang nanay ko rin yung lola ko. Kaya ang pangalan ng lola ko kasi Irene. Kaya si Mia, yung I niya ron, Irene yun. Sabi ko, I would like to honor my grandmother. No? Na nag-alaga sa akin. Laki sa lola eh. Sino itong laki sa lola? Yun, no? Diba? So, masarap ba? Spoiled tayo niyan.
Kaya sabi ng message, walang apo ang Diyos, puro anak. Kasi yung mga lolo-lola may tendency yung mga spoiled. Ako, nangi-spoiled na ako ngayon. No? Pagdating sa anak, palo, gusto mo? Pagdating sa apo, ba't papaluin? Bata pa yan. Pero sa anak, palo, gusto mo? Yeah. Pero may layunin yon. May layunin ng lahat. Marami akong challenges as human. I have many challenges as a minister. But I can say God has blessed me. Seeing you all here na nagpapatuloy, please lang magpatuloy tayo. Walang pwedeng huminto sa atin. We have a good direction. Huwag niyong hayaang bulagin kayo ng kaaway. But this is a good thing. No? Dahil, mga kapatid, si David, hindi lang siya may blessing in his past, hindi lang siya may blessing in his present, may covenant siya, covenant to the Lord kay David, ha? Covenant niya ito. Pag sinabi mong covenant, pangako ito ng Diyos kay David. At pag ang Diyos ang nangako, mga kapatid, kahit anong mangyari, tutuparin niya yan. Verse 11, this is now, David, in the future. And it shall come to pass when the days be expired. Ano ibig sabihin niyan pag expired ng araw mo? Pagpatay ka na, ibig sabihin, pagpatay ka na, may gagawin pa rin ako sa lahi mo. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, pag ganito lang edad mo, lalo pag may apo ka na, iba na ang perspective mo. No? Sabi ko nga ngayon, ang katabi ko, magandang lola eh. Oh, ang ganda naman ng lola mo. Dati pag katabi kami yan, pagka nag-scroll yan, mga damit, mga gamit sa bahay. Ngayon, nakikita ko, puro mga damit ng baby. Mga add to carta. Siyempre, naintindihan ko yan. No? Yeah, nag-iiba na yung perspective mo. Kasi ang iniisip mo na ngayon, yung seed after you. Ito yung pangako ni Lord kay David. And it shall come to pass when thy days be expired that thou must go be with thy fathers. Pag ikaw ay nahimlay na, kasama ng mga pumanaw mong mga ama, that I will raise up thy seed after thee, which shall be of thy sons, and I will establish his kingdom. Amen. What an assurance. Pag ikaw ay namatay na David, huwag kang maglala, isa sa anak mo, pipiliin ko para mag-establish ng kaharian. Iingatan ko siya. Alam niyo mga kapatid, pag ganyan na narinig mo, okay nang mamatay eh. Sa totoo lang, kaya ka minsan nag-aalala na gusto pang mabuhay, eh may dahilan pa eh. No? Kaya nakita niyo ba, I'm waiting because he lives, I can face tomorrow? God sent His Son. His name is Jesus. No? He came to love, to heal and forgive. Yan yung present. Kada may kailangan tayo, nandiyan ang Son, hilingin na tayo. Kung may problema tayo bukas, because He lives, I can face tomorrow. That's my prayer every day. Lord, because you live, I can face today, I can face tomorrow. Yung Diyos ko ngayon, Diyos ko na bukas, nauna ka na doon, Panginoon. Ang dami ko problema bukas, ang dami ko problema 1 month from now. May mga problema ako 1 year from now. Pero nauna na ang Panginoon doon because He lives. I can face tomorrow. Bakit may tumutunog? Ano yan, honey? Natawa ka. Oo. Amen! Yung isang linya ng awitin. No? If you can notice the lyrics ng Because He Lives, I Can Face Tomorrow. How sweet to hold a newborn baby. Diba? Pwedeng anak mo yun. Pwedeng apo mo yun. Ngayon ang iniisip mo na, paano kaya ito pag wala na ako? Paano kaya ito? Paano niya haharapin? How sweet to hold a newborn baby.
No? With pride, with love, in calmness. Tahimik na tahimik. Dinedicate ko ang aking apo last Sunday. Napakatahimik na, napaka-peaceful. Pero pag nagtagal pa ang panahon, Lord, may haharapin itong batang ito. Look at the song, aawit natin mamaya, no? But greater still the calm assurance. This child will face uncertain days because you live. Hallelujah! Hindi ko maalam kung ano magiging problema ng apo ko in the future. Pwede buhay pa ako, pwede hindi ko siya makita. But Lord, I'm dedicating this baby. This baby will face uncertain days because you live. Si Solomon, mga kapatid, ang sinasabi dito, hindi si David ang mag-establish ng bahay ng Diyos. Si Solomon, he shall build me an house and I will establish his throne forever. Amen. This is now the future. I will be his father, and he shall be my son, and I will take my mercy away from him. I will not take my mercy away from him, as I took it from him that was before thee, but I will settle him in mine house and in my kingdom forever, and his throne shall be established forevermore. What an assurance to Solomon. Ganyan mag-bless si Lord. Past, present, future. I can commit mistakes every day, but my God will not. Hallelujah. Pinakita kay David yung past blessings niya. Pinakita kay David yung present blessings niya through Nathan, Prophet Nathan. Ipinakita kay David yung future blessings niya. Kahit wala na siya, ang Diyos ang mag-iingat ng kaharian ng anak niya. According to all these words, and according to all this vision, so did Nathan speak unto David. Ngayon, anong gagawin ni David after niya marinig yan? David prayed. Do we pray? We will pray tonight. Prayer meeting ito. Ang isang prayer meeting lang na umabot sa akin, masakit ang ulo ni Alan, Mrs. Lazaro. No? Bakit masakit ang ulo niya? Ha? May sakit? Ilang araw na. We'll pray for him, ha? Yeah. Salamat kay Lord. Katulad niyan, gusto mo pumunta ni Brother Alan dito, pero dahil masakit ang ulo niya, wala siya rito. Di ba? Kung tayo na rito ngayon, we'll pray for him. Pagpasalamat tayo, nandito tayo. Salamat kay Lord. Nanalangin si David. Anong prayer ni David? Konti na lang ito, mga kapatid. I'm sorry to take it so long, no? Umawit tayo lahat, halos lahat eh. No? Hindi niyo sinama si Brother Reggie at Sister Shen sa mga awit ninyo. And David the king came and sat before the Lord and said, Who am I? Ngayon na-realize si David, ang liit niya. And great is our God. Who am I? O Lord God, and what is mine house that thou hast brought me here hitherto? And yet this was a small thing in thine eyes, O God. For thou hast also spoken the servant's house for a great while to come, and hast regarded me according to the estate of a man of high degree, O Lord God. What can David speak more to thee for the honor of thy servant? For thou knowest thy servant. Ngayon, ang tingin na lang ni David sa sarili niya is servant because he has a big God. Maliit lang pala ako. Kahit hari na ako ngayon, na-realize ko, mabuti ang Panginoon. Whatever your state right now, huwag kang magyabang. Dahil kung wala si Lord sa nakaraan mo, wala ka ngayon sa hinaharap mo. At dahil napatunayan natin na si Lord ang nakaraan na binless tayo, siya rin ang nag-bless natin ngayon, and it's certainly for sure, God will bless our future. Amen. Yeah. Yung dalawa kong anak, nung pinanganak sila, I dedicated them to God. And nakikita ko sila ngayon, thank God. How many years? Ngayon nga, ang panganay kong anak, may anak na rin.
Salamat, Panginoon, iningatan niyo yung mga anak ko. May mga pinagdaanan din sila. Normal silang kabataan na nagkakaproblema rin. But seeing them serving God right now, nakasama ko pa rin. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Now, nadagdagan na yung binhi. Nagkaroon na ako ng apo. Same thing. Dahil yan ang ginawa ko sa kanila, ng mami nila sa kanila, sisiguraduhin, mga kapatid, ng ating Panginoon, yan din ang gagawin nila sa mga anak nila. Thank you, Lord. I'm grateful. Pag nakikita ko itong mga dating kabataan lang, ngayon mga successful na sila. Yan, sila Taniel, si Gilbert, no? So, sila itong mga anak ko, na dati mga karay-karay mo lang, ngayon sila na nalilibre sa'yo. Thank God. Oh, sila Jessa, sila Emil, no? Anyone here. Yung kabatch kong si Shelo, hanggang ngayon kasama ko pa rin. Yeah. Kabatch ko yan, tsaka si May. Yeah, I'm glad. Minsan, iisipin mo maliit yan, hindi maliit sa akin yan. No? Si aking mamanet na, no? Salamat na abutan niyang kanyang apo sa tuhod. Si Daddy Mike, ang lakas pa rin nila ngayon. Salamat kay Lord. Ang aking wife ay, no? Bago ko umuwi, na ER yan. No? May problema raw siya sa heart. Oh my God. Sabi ko, may heart problem yung asawa ko. No? Nung umuwi ako, wala na. Ganun lang naman yun eh. I know her. No? Alam ko ang gamot niyan. Kung kailan pa uwi na ako, saka naman nagkaganon. Yeah. You appreciate your spouses. No? Doon sa mga batang may asawa ngayon, pag dumating kayo sa edad ko, you will really appreciate your spouse. Yan lang ang nagmahal sa'yo na hindi mo ka mag-anak. Pero minahal ka. Through thick and thin. Yeah? Kaya nga sabi ko sa mga future mag-aasawa, ipag-pray nyo maigi magiging partner ninyo. It's not just like gwapo, maganda, mayaman. Hindi masama yun. Wala namang gusto mag-asawa ng pangit. Di ba? Salamat na lang, wala akong nakikitang pangit. But of course, the character of it. That's the main thing. Six minutes to 10. Anong verse na yan? Verse 20 na ba? O Lord, there is none like thee, neither is there any God beside thee, according to all that we have heard with our ears. And what one nation in the earth like the people Israel? Prayer to the David, whom God went to redeem to be his own people, to make thee a name of greatness and terribleness, by driving out nations from thy people, whom thou hast redeemed out of Egypt. For the people Israel didst thou make thine own people forever, and thou, Lord, becamest their God. Therefore now, Lord, let the thing that thou hast spoken concerning thy servant and concerning his house be established forever as thou hast said. Amen. Lahat ng sinabi ni Prophet Nathan, Lord, lahat ng pangako mo sa akin, iningatan mo ang aking past, iningatan mo ang present ko, definitely you will take care of my future. All of this were established. Amen. Thank God. Let it be established that thy name may be magnified forever, saying, the Lord of hosts of the God of Israel, even a God to Israel. And let the house of David thy servant be established before thee. For thou, O my God, hast told thy servant that thou wilt build him an house. Therefore thy servant hath found in his heart to pray before thee. And now, Lord, thou art God, and hast promised this goodness unto thy servant. Ito na yung title natin. Actually, one quote na lang babasahin ko. Now therefore let it please thee to bless the house of thy servant, present, that it may be before thee forever, for thou blessest past, O Lord, and it shall be blessed forever future. Amen. Thank God.
Let's all stand. And I will read my last quote. Quotation tayo, mga kapatid. Di ba covenant ito ni Lord kay David? There was also 2 covenants give to the people. We're going to speak of them in the morning. One of them was given to Adam on condition. Ang covenant kay Adam conditional. Pag ito ginawa mo, ito mangyayari. Pag ito hindi mo ginawa, hindi ito mangyayari. Okay. If you do this and don't do that, but that law was broken. Alam natin sa Genesis, nasira yan. Hindi natupad nila Adan ang covenant ng Diyos. But that law was broken. Adam and Eve broke that in the Garden of Eden. Then God made a second, God made the second covenant. Pag ang Diyos nagbigay ng covenant, para maging mahina yung una, kailangan mas mataas yung pangalawa. And now this is grace. Yung kay Adam, law. Yung kay Abraham, grace. And give that to Abraham, and the law was unconditional. Wala itong kondisyon. It isn't that you've done or what you will do. He said, I have already done it. Amen. Tapos niya nang ginawa. That's grace. That's the law of life. God did that for Abraham and his seed after him. That's all. All of Abraham's seed. Are we Abraham's seed? Yes. Through Christ, we are Abraham's seed. It's done. I just have to worship Him. Along the way, may pagkakamali tayo. Sometimes God allows that. Pero sa dulo, I can say, panalo pa rin tayo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. I thank you, Lord, for everything. I thank you, Lord, for the family, for the health. I thank you, Lord, for the congregation, blessed congregation, blessed brothers and sisters, blessed foster kids, may mga anak-anakan din ako. Blessed career, blessed business, though maraming challenge. Lord, thank you, Father, for the eternal life. Thank you, Lord, for your divine protection. Salamat, Panginoon, kung paano niyo ako iningatan niyo rin ang mga susunod sa akin, ang aking mga anak at aking mga apo. Because you live, Lord, I can face tomorrow. Thank you, Father. Let us bow our heads and pray. Salamat, aming Ama. We thank you, Lord, not only me, but all of us here. We can say, you have blessed our past. You have blessed our present. And certainly you will bless our future. In the name of our Lord Jesus Christ, salamat, Panginoon. I am now in my earthly life 52 years old. But Lord, in your mind, I am eternal. And Lord, eternal life is living for others. That's why you have given me, Lord, mga kapatid. Mga kapatid kong kasama ko sa millennium, sa eternity. Lord, and bless them, each and every one. Bless my family, Lord. Bless my kids, ang aking apo. Bless my parents as well. Salamat, kapiling pa rin namin sila. Mama and Daddy Mike, my biological father has passed away, and I believe, Lord, you can take care of his soul. Lord, naalala namin si Baraalan, Panginoon, for how many days masakit ang kanyang ulo, Lord. Nakita rito ang kanyang may bahay. In the name of our Lord Jesus Christ, Lord, reach him, touch him, and heal him, Lord. May trabaho pa siya mamaya, Panginoon. In the name of our Lord Jesus Christ, salamat, Panginoon. Lord, each and every one of us here, these brothers and sisters are your gift to me as well. And they are very beneficial. They are all blessed. Lord, may mga problema man kami for quite some time. Mga dinadaanan namin, but Lord, because you live, we can face today. Because you live, we can face tomorrow. Bless this church. Bless each individual here. Lord, I have this
one prayer. May mga kapatid kaming matagal na namin hindi nakikita. And we don't know what's happening to them, Lord. Sometimes as their minister, naiisip din namin sila. But Lord, we have this confidence sa lahat ng inilapit ng ama sa anak. Wala ni isa mang mawawala, Lord. Though, Lord, always on Zoom, but Lord, we are remembering Anastasio family. Kayo mag-ingat ng kanilang faith, Lord. Though they're always here virtually, but as a family, minsan gusto rin namin silang makita face to face. Have mercy on them, Lord. Na isang araw ay makapiling din namin sila face to face. Lord, personally, Sister Glennis, Panginoon, though the parents are here, hindi ko na siya nakikita personally. Salamat. And I believe kaya siyang ingatan at kanyang patotoo, Panginoon. Lord, what's the use of me asking? Mas maigi na kayo ang mag-ingat. Though minsan gusto kong makita lahat every Sunday, Wednesday, but Lord, kayong higit na nakakaalam. And you can redeem Sister Glennis to fellowship again. Salamat, Lord. This, nakikita siya ng mga magulang niya, but Lord, as a minister, have mercy on us. Lord, si Brother Rico rin, Brother Rico Adjong, for how many weeks na hindi ko na siya nakita. And he's not even answering messages, Lord. And Lord, I will not deceive myself. The life of the brother is in danger. Na minsan siya rito na nakapiling namin, Lord, galing sa probinsya, walang ibang alam, walang kamag-anak, napakasimple, Panginoon. Nakikinig kahit na minsan may katigasan dahil lumalaking bata. But Lord, totally for now, personally, hindi ko siya nakikita, Lord. But for sure, nakikita niyo siya, aming Ama. This is just a father of faith, sometimes worrying in the souls na minsan namin nakakasama. Sometimes in silence, Lord, we're praying. But Lord, I can claim, as their minister, lahat ng inilapit ng ama sa anak, wala ni isa mang mawawala. Panginoon, lahat kami hinanap niyo lang. At hindi yung posibleng hanapin niyo rin sila. Lord God, I'm sorry for being sometimes sentimental, but Lord, I'm publicly declaring this. Salamat kapiling namin, Sister Shelo, Sister May. Salamat mga dating ipinalangin na ngayon kapiling namin. Panginoon, walang imposible sa inyo, Lord. Walang imposible sa inyo, aming Ama. I'm praying also for the Torres family, though wala sila dito, Lord. The Torres family, Panginoon, sa Bataan, and magkikita-kita kami this weekend, and you bless also Brother Anthony Torres. Kaarawan din niya ngayon, Panginoon. Salamat. Salamat, Lord. Hallelujah! Because you live, Lord, we can face tomorrow. Salamat, Panginoon, sa buhay. Salamat, Panginoon, sa buhay namin lahat. Lord, ang mga kapatid kong kasama, Panginoon, kalahati ko na rin sila, Lord God. Whatever things that's happening to them, it affects me, Lord. Good or bad, Lord, it affects me. Have mercy on us. Salamat, pinagpala niyo kami. Sa mga nabanggit kong mga kapatid na hindi ko nakikita lately, Lord.
kaya nyo silang hanapin at alam nyo ang kalagayan nila, Panginoon. This is my prayer now, Lord. One day, we will see them. Hallelujah, hallelujah. Kung meron mang mali, itatama nyo aming Ama. We worship you, Father, and I give you thanks. Hallelujah, Lord. Hallelujah. God sent His Son. They call Him Jesus. Lord, you can have also mercy to Brother J.J. Gililio, Panginoon. Minsan din namin siya nakasama. How many years ago? Walang imposible sa iyo, Lord. Isa na lang ang kulang sa pamilya sa paglilingkod. And you can call him right now and touch his heart. Maging ang mga anak ng Kosa family, Panginoon, you can touch their hearts now, Lord. Magsama-sama ulit ang family and worship. Hallelujah. Beneventura family as well. Para Jacob Bumul. Lord, you know our hearts. Because you live, we can face tomorrow. And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, and all fear is gone, and because I know, Lord, prayer request, aming kapatid, Bara Anjo Avina, on online, si Sister Queen Victoria. Lord, Bara Anjo Avina is listening right now, and he believes na kaya niyang pagalingin si Sister Queen Victoria. In the name of our Lord Jesus Christ, isang buwan na may ubo ang bata, and he believes, and we believe now, na kaya siyang pagalingin. Even the friend of Sister Beth, Hilo, Panginoon, na nasa Santa Mesa ngayon, kaya siyang pagalingin sa kanyang karamdaman, and they will worship you, Lord, because of that healing. Thank you, Father, Lord. God bless you, Sister Anjo Avina. You believe the healing of your daughter. Hallelujah. Aming mga anak at mga apo, Panginoon, because you live, they can also face tomorrow. And joy He gives, but greater still, the calm assurance, this child can face uncertain days, because He lives, and because He lives, I can face tomorrow, because He lives, and all fear
also bless Polaris One business, Lord Jesus. Lord, for now, the business is dedicated to your hands, Lord. Polaris One, Solar and Medical. Salamat, Panginoon. As you bless, Lord, the management team, even Ma'am Lynn, Brother Denny, Sister Mia, Lord, all of us, maging nandiyan lingkod. Lord, we're dedicated to this hands. Because you live, Lord, we can face this. Hallelujah! With all the blessings that you can give, in the name of our Lord Jesus Christ. Then one day I'll cross the river. If ever the time will come, but we claim I'll find we will be raptured alive. Hallelujah. Father. Thank you, Father Jesus. Now walk with me, and then I stand. Gives way to victory, and I see the light of glory, and I know He lives, and because He lives, and I can face tomorrow, because He lives, and all fear is gone, and because I know He holds my future, and life is worth the living just because He Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah. Let's sing it again because He lives. And because He lives, and I can face tomorrow, because He lives. All fear is I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Amen. The living just because He lives. Amen. Palakpakan po ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you po, Pastor. Si Lord na po ang magbalik ng mga lakas na nawala sa inyo. Makakapo na po ang bawat isa. Amen.
Hindi na rin po tayo magpapakatagal. Kantahin po natin The Windows of Heaven para sa ating tithes and offering. Amen. The doors of heaven are open. The blessings are falling tonight. There's joy, joy, joy in my heart since Jesus made everything right. Give Him my old tattered garment. Gave me a robe of pure white. I'm feasting today on the manna, and that's why I'm happy tonight. Windows of heaven are open. The blessings are falling tonight. There's joy, joy, joy in my heart since Jesus made everything right. Gave Him my old tattered garment. Gave me a robe of pure white. I'm feasting today on the manna, and that's why I'm happy tonight. Amen. Makakatayo na po ang bawat isa. Tawag po si Brother Mike Hilo para sa ating closing prayer and para sa ating mga pagkain na po. Amen. Tayong lahat po yumuko, tayo manalangin. Dakilang Diyos, aming Panginoon, muli nagpapasalamat po kami sa iyo sa mapagpalang gabi pinagkaloob mo sa amin, Lord. Ikaw ang patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan, Lord God. Salamat po na sa kalagitnaan ng linggo ay may ganitong gawain kung saan kami ay nakakadulog sa iyo ng aming mga panalangin, Lord God, at nakakapakinig ng iyong salita na siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan. You have truly blessed us simula po nagpasimula ang gawain at sa mga salita mo na aming narinig, tunay na napagbulay-bulayan namin kung gaano kabuti sa bawat isa sa amin. Maraming mga pagkakataon hindi namin alam ang mga bagay na nangyayari sa amin in the past, Lord, but sa aming narinig, Lord God, ikaw po ang patuloy pa rin palang nag-iingat sa amin noon pa man, Lord God, and we are just so thankful that even before the foundation of the world, alam ko pong napili mo na kami, pinili mo kami, at ikaw po ang nag-orchestrate ng lahat sa lahat po ng nangyayari sa amin hanggang sa nangyayari sa amin ngayon, Lord God, hanggang sa mangyayari sa amin sa hinaharap, Lord God. Salamat, Lord God, at patuloy mo kaming sinasamahan. Without you, Lord God, we are all nothing here, Lord God. Kaya salamat, Lord, sa biyaya mo in everything, Lord. Nagpapasalamat kami sa iyo, Lord, sa buhay na patuloy mo po pinagkakaloob sa amin. Sa buhay po ng aming pastor, 52 years, Lord, na iningatan mo po siya until now, hanggang sa panahon, Lord, na darating, Lord, alam ko pong ikaw pa rin po ang patuloy na mag-iingat sa kanya. May you continue to bless our dear pastor, Lord, ang kanyang ministry, ang kanyang buong pamilya, maging ang kanyang mga mahal sa buhay, Lord. Ikaw naman po ang patuloy na magpala. Salamat, Lord, for blessing this church with the pastor, Lord. Alam namin na ang passion niya at ang desire niya, Lord God, ay palaging makapaglingkod sa iyo, Lord God, at ang kapakanan palagi ng iyong mga anak, Lord God. May you continue to bless him, Lord, ang kanyang kalusugan, maging ang kanyang pangangailangan sa araw-araw. Ikaw po ang patuloy na mag-provide, Lord God, at kung may mga pagkukulang man, ikaw na po ang magpatawad. Ikaw po ang patuloy na magpuno, Lord. Salamat, Lord, sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa ginamit mo po sa nag-MC, Brother
Gilbert, Lord, ikaw na rin po ang patuloy na magpala sa kanya. Salamat po, Lord. Sa buhay po ng kanyang buong pamilya, ikaw po ang patuloy na mag-ingat din at mag-provide sa lahat po ng kanilang pangangailangan. Salamat po na ikaw po ang nag-iingat sa kanyang may bahay, maging sa kanyang mga anak ngayon, Lord, at hanggang sa paglaki, Lord, kung magluluwat pa ang iyong pagbabalik, Lord, ikaw pa rin po ang mag-ingat sa kanyang buong pamilya. Maging sa aming kapatid po, Brother Sunny, na nag-song lead, Lord, may you continue to bless him, Lord, sa lahat po ng kanyang mga ginagawa, Lord, ikaw lang po palagi ang magpala, Lord, maging ang pangangailangan niya at ng kanyang buong pamilya, ang kanilang kalusugan din at kalakasan, ikaw po ang patuloy na mag-provide at ilayo lang palagi din sa anumang disgrasya at kapahamakan. Salamat po, Lord, sa music team, sa multimedia team, sa gift mo po sa iglesyang ito na patuloy pong nag-ooperate at ikaw na po ang magpala sa buhay ng bawat kaluluwang ginagamit mo po upang mag-operate sa ministering ito, Lord God. Salamat din po sa mga kapatid namin na nasa live Zoom meeting ngayon. Hindi man namin nakapiling physically, Lord God, but through this platform, Lord, naabot po sila. Ikaw po ang patuloy na magpalago pa at magpaangat din ng pananampalataya, Lord God. Salamat. We claim everything into your name, Lord. Sa lahat po ng mga pinag-pray namin, inaangkin na po namin ang katugunan, Lord God. You are the same God na tumugon sa mga anak mo in the past and you are the same God na tumutugon pa rin ngayon, Lord God. And in the future, Lord, ikaw pa rin po ang aming Diyos na hindi nagbabago at ikaw pa rin po ang patuloy na mag-iingat at tutugon sa aming mga panalangin. Kaya maraming salamat po muli, aming Ama, sa lahat po ng nagdiwang at magdidiwang ng karawan for this month, Lord. Ikaw na po ang magpala pa. Salamat sa buhay na patuloy mo pong pinagkakaloob, Lord, at patuloy lang po na ipaglingkod namin sa iyo ang buhay na patuloy mo pong pinagkakaloob sa amin. Thank you, Lord. May you also bless the food and drinks na aming tatanggapin. Mamaya, Lord God, maging kalakasan ng aming physical na katawan kung paano mo po pinagpala ang aming spiritual na katawan. Bless mo rin po ang aming mga physical na katawan. Patuloy pong magamit ang katawang ito sa paglilingkod sa iyo. Sa mga kamay na ginamit mo po, Lord, para dito, ikaw na po magbalik ng pagpapala. Narito rin po, Lord, sa aming harapan, ang tithes and offering, church building fund, mission fund, Lord, na nadala ng iyong mga anak. Dito sa harapan, Lord, ikaw po ang nakakaalam ng pangangailangan ng bawat isa. Ikaw na po magbalik ng pagpapalang ito sa mga kamay na nagkaloob, Lord. At ikaw po magbasbas sa mga halagang ito. Patuloy lang pong magamit sa patuloy na paglago pa ng gawain, Lord. Salamat po muli, aming Ama. Hanggang mamaya po sa aming paghiwa-hiwalay, ikaw pa rin po ang mag-iingat sa amin. At sa araw ng bukas, Lord, hindi namin alam kung ano mangyayari. But ang alam namin, Lord, nasa iyong mga kamay ang aming mga buhay, Lord. Ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa sa amin. Binabalik lang namin lagi sa iyo ang lahat ng kapurihan, Lord, at pasasalamat sa iyong kabutihan. Kahit kailan, di ka po nagkulang sa amin. Salamat po sa iyong biyaya sa amin at sa iyong pagmamahal, Lord. Sa iyo po namin binabalik lahat ng kapurihan at kapasalamatan sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. God bless po sa inyong lahat. Tapos na po ating gawain. And antay po natin, I love this family.